Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng unang Juan, 1 John chapter 5 verse 18. 1 John chapter 5 verse 18 at basahin po natin sa Amplified Version. We know absolutely that anyone born of God does not deliberately and knowingly practice committing sin, but the one who was begotten of God carefully watches over and protects him. So Christ's divine presence within him preserve him against the evil one. And the wicked one does not lay hold or get a grip on him or touch him. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po at kami ay tinipon mo sapagkat ito ang iyong tagubilin. Huwag naming kaligtaan na magkaroon ng pagtitipon sapagkat sa pagtitipon, nandun po at nararanasan namin ang iyong kabutihan, ang patotoo ng bawat isa, makita pa lamang po namin sila. Alam namin na sa kabila ng kanilang pinagdadaan ng mga pagsubok at suliranin, ang liwanag ng Diyos ay laging naririyan. Tangan mo kami, hawak mo kami, at kami ay nasa iyong mga bisig at ang aming mga pangalan ay nakaukit sa iyong mga palad. You are the all-knowing God, the God who always remember. Kaya Panginoon, maraming salamat. Basbasan mo ang bawat tagapakinig sapagkat sa oras na ito, alam ko po na itinakda mo rin ang aakmang mensahe para sa tagapakinig upang sa aming pakikinig nandoon ang pagkakatutot, sa pagkakatuto nandoon ang pangunawa at sa pangunawa nandoon ang pagsasagawa. Salamat, Banal na Espiritu. The mind forgets, but the heart always remember. Kaya Panginoon, ang aming puso, dalisayin mo po ito mula sa kaibuturan. Pagkalinisin mo po ito upang marinig namin ang iyong tinig. As the Bible says, my sheep hears my voice. Ang aking tupa naririnig ang aking tinig, sabi ng ating Panginoon. Kaya Panginoon, ikaw ang dakilang pastol. Ikaw ang punong tagapanguna at sa iyo lamang po kami nakasuko. Aalis kami sa lugar na ito. Pinagpalat, di na gaya ng dati. Salamat po para sa iyong lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan at karangyaan at karangalan. Ang aming samod dalangin sa matamis at mainam na pangalan ni Jesus, ang lahat ng may hiningay magsabi ng Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. So my message for tonight ay pinamagatang Born Again are Overcomers. Born again are overcomers. So we have already heard that born again is not a religion. It is a personal relationship with Jesus. And the other thing, ang pagigipong bagong nilalang ay karanasan. Born again is an experience. It is an encounter that you have received the salvation of Jesus Christ. The Bible says salvation cannot be found in anywhere else. Salvation can be found only through by Him and in Him. Amen? Kaya nga po tayong mga mananampalataya, we are called born again believer. So ibig sabihin ng born again, ipinanganak na muli. At ang ipinanganak na muli ay matapang. Ang ipinanganak na muli ay masigasig, masipag, hindi tamad manalangin, hindi tamad dumalo ng gawain, nagbabasa ng Biblia. Born again are renewed in mind and renewed in spirit. Hallelujah. You have recognized that from the very first time you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you prepared your house, you prepared your body as a temple of the living God. Kaya simula po nung kayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, hindi po bago ito, hindi po bagong relihiyon o samahan. Ito po'y pagpapaunlak ng pagpapatibay ng tunay ng pananampalataya kay Kristo, higit ka pa sa mananagumpay. So born again is an experience, it is an encounter, it's a renewing of our mind. Kaya nga po ang sabi po ni Apostol Juan,
the beloved, John the beloved, he says, ang lahat ng ipinanganak buhat sa Diyos ay hindi na magsasanay na gumawa ng kasalanan. Sapagkat ang lahat ng ipinanganak buhat sa Diyos, every born-again Christian must anticipate that they will love God with all their hearts. So born again is an act of faith. Born again is a practicing faith. Amen? Ang pagiging born again ay pagsasanay at pamumuhay sa pananalig. At ang pagiging born again, galak na galak ang sinasamba lagi ang ating Panginoon. So you will be aware about what is happening around you. You will not permit any bad report. You will not permit anything that are against with the will of God. Hindi mo papayagang makapasok ang mga pangit, negatibong balita at hindi ka makikisama sa mga taong hindi naniniwala sa iyong Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, wag na wag kang bibitaw. Ang Diyos natin ay mabuti. Amen. At ang sabi po dito, the one who is born of God does not deliberately or knowingly practice committing sin. So ibig sabihin, pag tayo ay na-born again na, we change our direction, we change our friends, we change our habits, we change our character, because everyone who is in Christ, He is a new. So ang lahat ng nakay Kristo ay bago ng nilalang. Hindi na ikaw yung dating manggagancho, hindi na ikaw yung dating sinungaling, hindi na ikaw yung dating babaero, hindi na ikaw yung dating malakas mang-asar. Ang binago ng Diyos totally, whole being, you will be transformed and you will be rejuvenated, you will be refreshed, and you will be successful in every way. Kaya pag ikaw ay nasa pagsampalataya sa iyong pinaniniwalaan at pinanghahawakan mo na ikaw ay bago ng nilalang, everything will become brand new. Kaya kapag bago ang iyong pananampalataya at lagi mong sinasariwa ang iyong pagsampalataya sa ating Panginoon, you will be able to accept the knowledge and truth of God that His divine nature, ang katangian ng Diyos ay laging mabuti. Ang karakter at kalikasan ng ating Panginoon, He wants to be good to His children. Yes, God disciplined those who are unfaithful. God disciplined His children. Pero the good thing is, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa pagpaparusa. Mas malaki ang kabutihan ng Diyos kaysa sa pagdidisiplina. Sapagkat yung pagdidisiplina ay bunga ng pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. So when you are born again, you are an overcomer. Ano po ang ibig sabihin ng salitang overcomer? Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Not just an ordinary citizen. You have the DNA of a champion. You have the genes of the Almighty God. So ibig sabihin, ang lahat ng katangian ng ating Diyos ay nasa sa atin. Tatanungin ko po kayo, at kailangan ko po ng inyong pagtugon, ang ating Panginoong Hesus po ba'y nagkasakit? Ang ating Panginoong Hesus po ba'y nanatili sa kanyang kamatayan? Ang ating Panginoong Hesus ba'y nagsinungaling? Never in a moment na nagkasakit ang ating Panginoon. Hindi siya nanatili sa kamatayan. Hindi siya nagsinungaling. At kung anong kalalagyan ng ating Panginoon, dapat yun din ang magiging kalalagyan ng anak ng Diyos. So where He is, where we will be also. So kung anong kalalagyan at katayuan ng ating Panginoon, yun dapat ang katayuan din ng bawat mananampalataya. Jesus resists the devil, and you will also resist the devil. Jesus was tempted in Matthew chapter 4. Nagtagumpay po ba ang ating Panginoon? He became victor over the tempter. At kung napagtagumpayan ito ng ating Panginoon, makakalagpas din tayo. Our ultimate role model is not the person, the pastor, or the natural man. Our role model is the one who gave his life in the cross and who have promised, I will never leave you, I will never forsake you. Until the end of ages, kasama ninyo ako at lagi ninyong mararanasan ang pangako ng ating Panginoon. At pag ikaw ay mananatili sa kanyang salita, siya'y mananatili sa iyong buhay. 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Born again believers loves to pray. Born again believers loves to read the Word of God. Born again believers love to attend church service, Bible studies, and attending revival.
Born-again believers are not contented with what they are receiving. They explore and expand what they want to know about Jesus Christ. Sapagkat ang 30 minutong pakikinig, it's not enough. But when you have a burning desire and a burning experience, you will ask, Lord, I want more of you, and more of you. Because when you ask for more of Him, you will become selfless. You will die on your flesh. Sapagkat po ang mga born again, hindi na yan nakatingin sa kanyang personal na pangailangan. Ginugusto niyan yung nais ng ating Panginoon. At pagka ginawa mo ang nais ng ating Panginoon, tiyak ko po ito, susunod ang pagpapala, siksik, liglig at umaapaw. At pag nasumpungan ka ng ating Panginoon, God will elevate you and God will promote you. Born again are destined to be super blessed. Again, ang mga mananampalataya ay tinakda para maging napaka at sobrang yaman. Sabi sa Romans chapter 11, verse 11, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, ang kanya bang bayan ay pinabayaan ng Diyos? At ang sabi ng Diyos, hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan. Bagkus pansamantala niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa mga hintil upang makapagbukas ng pintuan sa kaligtasan nating mga hintil. At ang sabi po doon sa last part, so that the Gentiles will experience the blessing of God, so that His people will be provoked in jealousy. Kaya ibig sabihin, gusto ng Panginoon na maranasan natin ang biyaya upang ang kanyang bayan ay makagkaroon ng kaunawaan na ang sinasamahan ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Kaya sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus, ipinapahayag natin ang mensaheng ito hindi lamang sa Green Hills, kundi sa buong daigdig na pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya bibiguin. At pag nagtiwala ka sa Panginoon, ang kalungkutan ay hindi maghahari sa iyong buhay sapagkat hanggat ikaw ay mayroong banal na pagkatakot sa Panginoon, ang kalungkutan ay walang puwang sa iyong buhay, ikaw ay laging aaliwin ng ating Diyos na buhay. Kaya kahit ikaw ay mag-isa, higit ka pa sa isa, you and God are always a majority. Hallelujah! Pagkasama mo ang Diyos, walang makakasalansang sa iyo. Pagkasama mo ang Diyos, walang makakapigil sa iyo. So born again knows how to resist. So James chapter 4, verse 7. James chapter 4, verse 7, it says, so humble yourselves before God and resist the devil, and he will flee from you. So there is resistance. But there is also submission. Bago mo papalayas ang demonyo, kailangan may pagsusuko. Kailangan merong entrustment. Kailangan may paglalagak. You cannot be blessed unless you are totally surrendered unto the Lord. Kailangan lahat ay naisuko muna sa ating Panginoon. Ang iyong negosyo, sinuko mo na sa ating Panginoon. Maging ang iyong pamilya, sinuko mo na rin sa ating Panginoon. There is no such thing would be higher than God as your priority. Kailangan ang Diyos ang pangunahin. Ang Diyos ang pangunahin. Ang Diyos ang pangunahin. Basta pag-araw ng linggo, ito'y araw ng Diyos at araw ng pamilya. Ang araw ng linggo, saradong negosyo. Sapagkat pag saradong negosyo, pag-araw ng linggo, Lunes hanggang Sabado, pati bintana at durungawan ng langit, ibubukas ng ating Panginoon. So when you obey God, you will completely surrender your life to Him. Kaya kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, susunod ang lahat ng Kanyang pangako sa atin. Resist the devil, and he will flee from you. Resistance. Don't allow the devil to take control of you. Don't allow the devil to take hold of you. Another thing, be self-controlled. And be alert. Dapat control mo ang iyong sarili. Remember this, do not allow your emotion affect you in your decision. Do not allow your emotion to give you direction. Hindi dapat ikaw magpapasya pag ikaw ay merong kagalit o nasa height ng commotion o ng isang pagtatalo. Huwag ka kaagad magsasabi na, hihiwalayan mo ang iyong asawa,
Huwag ka munang magsasabi na lalayas ka sa bahay ninyo. Huwag ka munang napagalitan ka ng boss, magre-resign ka na kaagad. Don't let your emotion affect your decision. Huwag mong iisipin na hindi ka pinautang ng iyong kapatid, hindi ka na nila mahal, at ikaw na lamang ang laging kawawa. Tandaan po natin, huwag kang magpapaawa sa iyong kapatid o sa iyong kasambahay o kanino mang kakilala mo, kanino mang politiko. Hingin mo ang awa ng Diyos. At pag naawa ang Diyos, higit pa doon sa iyong hinihingi ang ibibigay ng ating Panginoon. Don't beg for the pity of other people. Ask for the mercy of God, and surely the goodness of the Lord will follow us all the days of our lives. Pag nagpaawa ka sa tao, utang na loob pa yan. Pero pag hiningi mo ang awa ng Diyos, hindi mo pa hinihingi, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Yung hindi pa naayos, ang Diyos ang magkukumpuni. So be self-controlled. Don't let your anger cause you to sin, the Bible says. Kailangan kontrol po natin ang sarili natin. Hindi kaagad tayo basta-basta nanunumpa. Hindi tayo basta-basta namimintas, nanlalait. Hindi tayo kaagad-agad basta sumasagot sa ating mga magulang. Hindi kaagad-agad tayo nagdidesisyon sa mga bagay-bagay na kailangan munang pag-isipan. Kaya po ang Diyos ay mabagal sa maraming pagkakataon dahil nais ng Panginoon na yung pagpapalang ibibigay sa iyo, hindi mo ikapapahamak, bagkus makakapagbigay pa sa Kanya ng kalwalatian. God works not as an instant noodles. God works as of a pressure cooker. Ang instant noodles, 3 minutes, may noodles ka na. Pero yung totoong pagluluto ng pansit, sometimes it took 30 minutes, di po ba? Yung masarap na sangkutsa, trikado ng pansit, mahabang prosesong pagluluto, maghihiwa ka pa ng karne. Kaya kung nais mo ng mas mahaba-habang pagpapala at mas malalim na pagpapala, it took a process, it took a foundation. Kaya kapag ka mataas ang gusali, malalim ang pundasyon. Kaya kapag ka ikaw ay mahabang iniintay, mas malaki ang iyong pagpapala, sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi ka iiwanan ng Diyos, at ang nag-iintay ay magiging katulad ng isang agila, hindi mapapagod at hindi magsasawang umasa sa ating Panginoon. Joseph waited for 13 years for the promise. Abraham waited for 25 years to have a baby. David waited for another 27 years to become the king of Israel. But after the waiting, they experienced the recognition and the recompense of God. Kaya nga mga kapatid at minamahal, born again are patient. Amen? They have the virtue of waiting, and waiting. Sabihin mo sa iyong katabi, ang mga born again marunong mag-intay. Amen. Born again knows how to wait. Sapagkat ang oras ng Diyos kakaiba sa ating orasan. His ways are different from our ways. And He makes all things beautiful in His time. For one day in the Lord is 1,000 days for His people. Kaya wala pa tayo sa 1,000 taon. Pero ang matitiyak ko po, you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Makikita mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay, hindi sa kamatayan, kundi ngayong oras na ito. Today is the day of your salvation. Today is the day of your healing and deliverance. Today is the day to possess what you confess. Be self-controlled and be alert. Ang mga mahuhusay pong mga general, they plan and they have tactics. Hindi basta sugod ng sugod. Ang tunay na boksingero, they have a battle plan. Kaya po ang sabi po ni Pedro, be self-alert and be self-controlled. Kapag ka ikaw po'y kalmado, you can identify your enemy. Sapagkat maraming labanan, hindi naman dapat pag-ukulan ng buong lakas. There are battles that are not worth fighting for. Yung kabungangaan ng iyong misis, hindi naman dapat yan pinagtatalunan. All we need to do is to listen. Yung pakikialam sa inyo ng inyong biyanan, all you need to do is to listen. Yung pakikialam sa inyo ng iyong mga magulang, kahit may asawa ka na, kahit napakaingay, all you need to do is to listen. Hindi mo na kailangan silang sumbatan na ikaw nagbabayad ng Meralco. Hindi mo na sila kailangan sumbatan na ikaw ang bumili ng sapatos nila. Hindi mo na sila kailangan sumbatan na ikaw ay nagbigay ng 10,000 nung kanilang anniversary, nung kanilang birthday. Sapagkat may mga labanan na kailangan lamang nating manahimik.
Born again is always meek. And being meek means you are controlling yourself in the midst of a storm. Kaya kapag ikaw ay mahinahon, alam mo kung kailan ka tatahimik at alam mo kung kailan ka magde-defend. Confrontation is so hard, but clarification is much better. Pag sa konfrontasyon, wala pong nananalo. Pero sa paglilinaw, may pagpapahayag ng may kahinahunan. Kapag kagad ikaw nagbintang sa iyong asawa, lagot ka na, sa outside na kulambu ka na, matutulog. Pero when you are so patient, when you use the knowledge of God, God is always in control, mga kapatid. God is always in control in every area of our lives. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bahagi ng ating buhay. Kaya alamin natin na ang trabaho ng kaaway ay laging manlinlang at laging mandaya. He is the accuser of the brethren. And He is the father of all lies, and no good thing will happen if you listen to the devil. Kaya nga sabi po, your enemy, the devil, is like a roaring lion, looking for someone whom he may devour. So ang diablo, he is the prince of this world. Master po niya ang daigdig natin. Alam niya ang lugar sa Malate, alam niya ang lugar sa Makati, alam niya din na maraming club sa Binyan, Laguna. Alam niya rin na pwede kang makipag-date sa yung mga nakaka-chat sa Facebook na foreigner. But if you will be alert and self-controlled, you will identify your enemy, that it will never add any good thing kung ikaw ay susuko sa iyong kalaban. Because the moment you surrender your position, that is the entire opportunity of the devil to knock you down. Pero kung hindi mo isusuko ang iyong pader, if you will raise up a standard against the enemy, they cannot penetrate because you are covered by the blood of Jesus Christ. Pag ikaw ay puspos at lukob ng banal na dugo ng ating Panginoon, hindi ito makakapwesto sa iyong buhay. Casting down and pulling down the strongholds. Kailangan po ma-overpower natin ang kalaban po natin. You cannot defeat the enemy as long as you have enough strength to pull them down. Kaya kailangan po natin ng lakas. The strength like of Samson, a courage like of David. Kailangan handa tayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Born again are always prepared. Hallelujah. Meron tayong certain degree of preparedness. Hindi tayo lax, hindi tayo palagay ang loob, hindi tayo complacent, hindi tayo mediocre, hindi tayo palagay lamang ang loob basta para bagang pag umaatin ka ng simbahan, mababawasan lang iyong kasalanan. Pag ikaw ay umaatin ng gawain sa Panginoon, hindi lamang mababawasan lang iyong kasalanan, tatalikdan mo ang kasalanan. Hallelujah! It's not just having a playing games na ikaw ay magiging banal ng kaunti. Pag ikaw ay dumadalo ng gawain, and when your eyes is open, your spirit is open, you will be like Jesus Christ. Hallelujah. And when you turn unto Jesus, holiness will continue to flow into your life. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang Ebanghelyo, sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live,
padadalhan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at na ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Nasa church po kayo, hindi para maging mabait ng kaunti. Hindi para mabago ng kaunti. Nasa church po tayo so that we will be totally transformed to become the image like Jesus. Hallelujah. Kaya nga, ang ating sandata ay hindi sa natural na pamamaraan. Tayo'y magiging makapangyarihan dahil sa Diyos na sumasama sa atin na siyang gumapi sa ating kalaban. Satan is a defeated foe and he is already judged. Nahatulan na po ang kaaway and he is underneath our feet. Magpipilit lagi ang kaaway na pumasok sa ating buhay. Sirahin ang ministry. Pabagalin ang pagtakbo ng gawain. But if you know who is for you is greater than any other else, magpapatuloy ito pag ito ay sa Diyos. Sapagkat ang binuksan ng Panginoon, walang makakapagsara. Ang binuksan ng Panginoon, tutustusan ng ating Panginoon. Pag alam mong tinawag ka ng Panginoon, kahit saan ka man dalhin, ang biyaya ay higit sa sapat at laging kakaiba sa pangkaraniwan. Our weapons of warfare
are not the fleshly weapon that we need. For the weapons of our warfare, it means we have hope to achieve our victory. So, dahil alam natin ang sandata natin ay salita ng Diyos, alam natin na nasa panig natin ang Diyos, kaya kung tiyak mong nasa panig mo ang Diyos, tiyak na ikaw ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Sa pagsubok, alam mong ito'y pansamantala lamang. Sa kalungkutan, alam mo na isang umaga darating din ang biyaya ng ating Panginoon. When you suffer losses, pain and tragedy, and trials and test and after test, tandaan po natin, there is only a certain point of time that we will be under the season of mourning. May panahon lamang ng pagtangis, at may panahon ng pagkukudyapi, at may panahon ng kalungkutan. But do not allow a long life term of mourning into your life. Born again knows how to proceed to the next level. Born again knows how to anticipate their promotion, because the bigger the battle, the bigger the blessing. The longer you wait, the happier it will take. Hallelujah. In everything, we should give thanks. Siguro po sa kasaysayan ng Biblia, ang isa sa pinakamasaklap na nagkaroon ng matinding karanasan ay walang iba kundi ang pangalan ng babae na si Naomi. She lost her husband. She lost her 2 sons. At sa kabila ng lahat ng ito, pighating-pighati si Naomi dahil naubos lahat ng kanyang kamag-anak. Maging ang kanyang manugang ay umalis din at siya'y tinalikdan. Pero meron pong isang babae na nanatili sa kanyang tabi at ito'y walang iba kundi si Ruth. At ang sabi ni Naomi kay Ruth, go wherever you want to go. Mag-asawa ka. Hindi na ako magkakaroon pa ng panibagong anak para ikaw ay merong mapakasalan. Go on your way. Tularan mo ang iyong sister-in-law. But Ruth said, hallelujah, wherever you go, I will go. Whoever your God is, He will be my God also. Are you loyal to your faith? Hindi ba dahil hindi lamang tinutugon ng iyong panalangin, lilipat ka na ulit sa ibang church? Hindi ba dahil meron lang umutang sa iyong 1,000 piso, hindi ka binabayaran ngayon, lilipat ka na rin sa ibang church? O baka naman gusto mo nang bumalik doon sa lumang pananampalataya kasi wala namang nangyayari? It is not the end of the rope. Hope in God and continue to trust in Him, because we are one day closer to our blessing. And we are one day closer sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya hindi ngayon ang panahon ng pagsisisihan. Hindi ngayon ang pagbibilangan at pagkukwentahan ng ating mga nagawang pagkakamali. Ngayon ang panahon, renew our mind, renew our spirit, renew our strength, and believe in the Lord your God, and you will be established. At pagtunog ng trumpeta, ikaw ay dadagitin ng ating Panginoon. We shall all be changed. Hallelujah. In a twinkling of an eye, we shall all be changed. Pagtunog ng trumpeta, sa isang kisap mata, ang mga patay bubuhay ng ating Panginoon, at ang lahat ng mga senior citizen, mawawala ang puti ng inyong buhok, mawawala ang inyong mga pustiso, sapagkat bibigyan kayo ng glorified body ng ating Panginoon. And you can shout to the mountaintop, this is my reward and this is my blessing. Ang born again po, nagpapatuloy yan. Hindi ko mo may saradong pintuan at may mga detour at may mga glitches. Ang born again, they are bold as a lion. So Proverbs chapter 29, for the righteous are bold as a lion. So si Ruth, sinamahan po siya hanggang sila ay nagawi sa kanilang kamag-anak na ang pangalan ay si Boaz. The Lord identifies your need. Alam niya kailangan mo ng raise up salary. Alam niya na kailangan mo ng malaking pera sa darating na Pasko para pamaskuhan ang iyong mga inaanak. God knows the desires of your heart. Starting today, September 2012, we still have 3 or 4 months to go. We will experience supernatural breakthrough and harvest of what we have sown. Yung inyong mga itinanim, lahat ng inyong mga naibigay, hindi ito nawawala. Ito ay buhay sa paningin ng ating Panginoon. Born again are givers, and born again do not quit. Ang mga mananampalataya at ang mga bagong nilalang
ay nagpapatuloy kahit wala na silang kasama. Sabihin mo sa iyong katabi, magpatuloy ka kapatid. God is cheering you up. Alam niyo po ba, ang best cheerleader natin ay ang ating Panginoon. Why? Because He wants you to win. Nung pasa ng ating Panginoong Hesus ang napakabigat na krus, ang tinik ng korona sa kanyang ulunan, what He was thinking about biyaya ng Diyos Christian Fellowship. He was thinking about Pastor Kenneth. He was thinking about Pastor Edward. He was thinking of Brother Willie. He was thinking of Sister Raquel and Sister Sally. He was thinking about us kung paano tayo magkakaroon ng breakthrough at kasaganaan. Born again knows the truth, and the truth shall set us free. Don't accept defeat, because that is not your final destination. We have overcome by the blood of His testimony. Hallelujah. Tayo pinagtagumpay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo niya sa krus ng Kalbaryo. Naomi was so patient and so loyal sa kanyang manugang na si Ruth. Nung sabi ni Ruth, ako po'y sasama sa inyo. And Naomi just embraced her. Ang kulit mo, sige, sumama ka na sa akin. At sa Ruth chapter 2, meron pong isang lalaki ng pangalan ay si Boaz. Nakita si Ruth na namumulat ng bigas, ng grains. At ang sabi ni Boaz, sino ba yung babaeng yan? At ang sabi ganito, yan po yung manugang ni Naomi na inyo pong malayong kamag-anak. And she is so faithful. Hindi niya iniwanan ang kanya pong biyanan. Alam niyo po, pag nagtatapat po tayo sa kakaunti, pagkakatiwalaan ka ng malaki. Alam niyo po, nung una, nagtsatsaga ako doon sa bulok nating service na sasakyan. Kailangan mo pang itulak. At pag umuulan, napakahirap pong maghakot ng gamit. Yan po ang panimula ng aking ministeryo dito sa church na ito. Pero ang lahat pala ng pagtitiis ay may katapusan. Ang lahat pala ng pagbubuhat ng mabigat at pagpapasan ng malalaking speaker ay may katapusan. Sapagkat sa iyong ginagawa, pag ikaw ay nagpupuri, ibibigay ng Diyos yung iyong pinapangarap. Ibibigay ng Diyos yung iyong mga hiniling. At ibibigay ng Diyos at ipaparanas niya sa iyo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. At hindi lamang po, nagdagdag ang Panginoon ng sasakyan. Hindi second hand, hindi galing Subic, hindi galing China, kundi isang brand new L300 FB hanggang ngayon, napapakinabangan po ng ating church hanggang sa Prayer Mountain. Pag nagpala ang Diyos, He will always override what you are using today. Kaya ngayon, kung wala ka pang flat screen at ikaw ay nasa 14 inches pa lamang na television set, mag-intay ka lamang, ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. Mag-intay ka lamang, ibibigay ng Diyos ang iyong promosyon. Mag-intay ka lamang, ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. When you knock, the door will be open unto you. When you ask, the Lord will give it to you. When you seek, you will find. And the Lord is near to those who call upon Him in truth. Pag totoo ang iyong pagtawag sa Kanya, hindi malayo ang ating Panginoon sapagkat pwede siyang manahan sa ibang lugar, pero pinili niyang manahan sa lahat ng mananampalataya. As long as your heart is right, Jesus will reside in your heart and He will dine in with you and He will stay forever by your side. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Both of them has been rewarded. Si Naomi, hindi siya nagutom. Si Ruth, binigyan ng asawang napakayaman. At sa pagtatapos ng aklat ng Ruth, sa katandaan ni Naomi, because of her excitement and joyous celebration of her experience, tandaan po natin, in your pain, God will use it so that you will gain. So your scars will be turned into stars. Yung pait ng mga nanloko sa inyong kapartner ninyong negosyo, hiniwalayan kayo ng inyong asawa, it's a new day. As long as our heart breathes, it's a new day. Our God is a God of second chances. Amen? Yung mga nawala, ibabalik ito ng ating Panginoon. And you know what happened to Naomi? Sa last part ng Book of Ruth, nung kinalong na po niya ang anak ni Ruth at ni Boaz, ang sabi po doon sa talata, matanda na po si Naomi, around 50 or 60 years old.
Nagulat po siya, nung kalong po niya yung kanyang apo, milk started to flow in her breast. Dahil sa kagalakan, dadaloy ang pagpapala kahit menopause ka na at kahit ikaw ay retire na. Because God promise doesn't expire. It will always refire and it will always inspire. Trust in the Lord with all your hearts. Hindi po nag-expire ang pangako ng Diyos. Habang ginagamit mo ito, lalo itong tumatalas at tumitindi. As I always listen to my dad, sabi ko, napakatalas ng memorya ng tatay ko. Pagka nangangaral, napakatindi. Sa kanya pala ako nagmana. Purihin ang Panginoon. Buti na lang, may mamanahin. Kaya nga mga kapatid, holiness, bilisan po natin. Holiness is what God requires. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 7, God has not called us for impurity, but in holiness. Sa Hebrews chapter 12, verse 14, without holiness, you will not be able to see the Lord. Ano ba nga naman itong kabanalan? Ang kabanalan ay hindi bunga ng ating mabubuting gawa. Ang kabanalan ay bunga ng katwiran ng ating Panginoon. Are you falling short in the glory of God? Nandito kayo. Pero ang inyong kabilang paa nasa kadiliman pa rin. Nagpapautang ka pero napakalaki pa rin ang patubo. Hindi po nalulugod ang ating Panginoon dyan. More than 10%, ayaw ng Diyos yan. It's not too late to change direction. Ang isa mong paa, nakatungtong pa rin sa masama. Meron ka pa rin mga happy every Friday. Hindi nalulugod ang ating Panginoon dyan. What if Jesus might come tonight? Are you ready to face Him? But what if Jesus will come right at this very moment? Are you ready to face Him? Kaya mga kapatid, don't make bargain with God. Pag matanda na ako, saka na ako maglilingkod sa Panginoon. Pag nakapagpabahay na ako, pag nakapag-abroad na ako, huwag natin pag-intayin ang ating Panginoon. Matagal ka na niyang iniintay. Commit yourself unto the Lord and He will crown your efforts with success. Habang may panahon, gawin po natin sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay sa panahon na katulad ng isang magnanakaw sa gabi, papasok ito sa iyong bahay. Are we prepared? Have you understand the sign of the times? Pasama ng pasama ang tao sa ating kapaligiran, holdapan at patayan doon, barilan doon, gera dito, sunugan ng embassy sa iba't ibang panig ng daigdig. At ito'y palatandaan na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. At nais ko pong ipaunawa sa inyo, hindi po mahirap sundin ang ating Panginoon. Paniwalaan mo lang ang biyaya ng Diyos, magagawa mo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Sa pagbibigay, sa pag-awit, sa pagkanta, sa pagtugtog, at pag-akay ng maraming kaluluwa. Make yourself a live testimony that you are worth it. Worth it ka sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Make yourself a live speaker and make yourself the testimony bearer. Hallelujah. It is the love of Jesus that will implement our victorious living. And I would close sa 1 John chapter 4, verse 17 to 19. Again, God already paid the prices. Kagalingan, nasa inyo na po yan. Pagpapala, nasa inyo na yan. The problem is, it's too good to be true, Pastor. Pastor, hindi ko mapaniwalaan talaga eh. It's like so weirdo. Kasi kayong mga prosperity preacher, prosperity teacher, hindi namin kayang maarok. Basta kami ganito na lang. Alam niyo po, it's better to be called prosperous than to be in poverty. Because prosperity is the result of what Jesus had done 2,000 years ago. It's better to feel good looking because that was Jesus commanded us to have. Magikang maunlad, magikang matatag, at magikang mayaman sa lahat ng aspeto. Payamanin mo ang salita ng Diyos at dadaloy ang lahat ng kinahuhumalingan ng nasa mundo. You will never ever lack any good thing. It's not your pension that will make you survive in the next 20 years. It is the promise of God who will take good care of you hanggang sa ikasampung saling lahi may papamana ka. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mga naglingkod sa Diyos at nabuhay ng mga matuwid ay laging mayroong ipapamana
sa kanyang mga apo at kanyang kaapu-apuhan. Kaya huwag mong isipin, Pastor, wala akong ipapamana. Ibigin mo ang Diyos, tiyak na meron kang ipapamana sa iyong mga anak. Kaya nga, anong ating katatakutan? Born again is full of love with Jesus. Born again Christians has faith in Jesus. Ang sabi po dito, sa 1 John chapter 4, verse 17 to 19, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Magkakaroon daw po tayo ng tapang sa panahon ng paghuhukom. Because as He is, so we are in this world. As He is, so we are in this world. Kung anong katayuan ng ating Panginoong Hesus, yun din ang ating magiging katayuan. How Jesus prayed, your will be done on earth as it is in heaven. Kaya yung nangyayari sa langit, pwedeng mangyari sa lupa. At pwedeng ang bawat gawain natin ay para kang nasa langit sapagkat ito'y pagtitipon ng mga tinubos at ng mga banal at walang pag-aalinlangan. Hallelujah! Kaya kahit sa inyong tahanan, pwedeng maging langit ito. Pwede mong pababain ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. There is no fear in love, but perfect love cast out all fear. Because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love Him because He first loved us. Ang takot, wala itong puwang sa mga born-again Christian. Ang pag-aalinlangan, wala itong puwang sa mga born-again Christian. Kaya do not accept the truth. Born-again believe is the same old thing. It's different. May pagbabago at may binabago. Amen? May pagbabagong naganap at patuloy tayong babaguhin ng Diyos araw-araw. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos, are you ready to face Jesus Christ? How many of you will stand until the end of days? I will not trade my Jesus to anything else. Ilan po sa inyo sa gabing ito ang tatayo hanggang kahuli-hulihan ng pagpintig ng kanilang mga puso? Kay Kristo lamang ako magtitiwala. So kung kayo ay tatayo ngayong gabing ito, ako po'y mananalangin. Sige po, sa lahat ng tatayo at magkukumit, Panginoon, ang aking buhay ay sinusuko ko sa iyo. Sige po, stand up to your feet. Stand up to your feet and we are about to end. Stand up to your feet and believe that Jesus is your Lord and your Savior, and salvation belongs to Him. Sige po. And bibigyan ko po kayo ng 30 segundo. Just make sure na si Jesus po ang Panginoon ng inyong buhay. Sige po. Hilingin po ninyo ang pagkasit, pagtulong ng Panginoon. Lord, help me. Help me, Lord God. And God is a God who always care if you admit your weaknesses. Ang Diyos ay Diyos na maawain at mahabagin at kumakalinga kung tatanggapin mo na ikaw ay mahina. Humble yourselves unto the Lord. Submit yourself unto the Lord, and you will be able to resist every temptation. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito. Narito po ang iyong mga anak na patuloy na nakikipagtipan. They are in covenant with you. That you are their King, Lord, and Savior, and Master, and best friend. You are their everlasting Father, ever-living, faithful God. Kaya Panginoon, remember them in the day of your judgment. Remember them and identify them when you come here on earth. Alalahanin mo po sila at kilalanin mo. At ang kanilang mga pangalan ay iukit mo at italas sa aklat ng buhay. Kaya Panginoon, that none of us will perish. That none of us will experience hell, but all of us will experience heaven. Heaven in the presence of our Master. The joy of serving Jesus Christ and praising Him for the rest of our lives. Kaya Panginoon, ingatan mo po sila. At walang puwersa ng kadiliman ng makakahipo sa kanilang buhay, sapagkat sila'y kinakasihan mo at sinasamahan mo. Ipadala mo ang iyong mga warrior sustaining angels, ang mga
angels na samurai expert. Wasakin mo ang lahat ng pakana ng kaaway. Ang lahat ng sumusumpa sa amin ay lansagin mo, and those curse will be turned into blessing. That we will be blessed. We will be blessed. And we will experience preferential favor. And grace and mercy will follow us all the days of our lives. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ang aming katwiran ay sa'yo lamang nagmumula. I am the righteousness of God. You are the righteousness of God. We are the righteousness of God in Christ Jesus, who belongs all the honor and all the glory. In Jesus' name. Amen. So bago po ang lahat, bago po tayo dumako sa susunod na bagay, just to make sure, sundan po ninyo ang panalangin ito, maigi ng sigurado. Amen. Suko po natin muli ang ating buhay. Lahat po tayo all together. Let us ask for the forgiveness of God, and let us repeat once again the salvation prayer. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Sundan po ninyo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba at nagsusumamo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong kabanal-banalang dugo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo ako at sa iyo lamang ako sasampalataya hanggang wakas. Ikaw ang aking Panginoon at ako ang iyong anak. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao nakakarating po sa bawat tahanan na nakapapasok ang Ebanghelyo, sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang telebisyon po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, ano po, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at na ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At
alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawaing ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.